Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Noong bata pa ako, ang buhay ay payak, pero puno ng mga misteryong nakatago sa ilalim ng mga malalabay na dahon at malalawak na lunti ang lupain. Sa aming baryo, ang orasan ay hindi idinidikta ng mga relo sa dingding, kundi ng araw at ng katahimikan ng paligid. Kapag lumubog na ang araw, ang bawat kaluskos ay maririnig at bawat galaw ay kahina-hinala. Malapit lang ang bahay namin kung saan nagsisimula ang kaharian ng palayan. Ilang minuto lang nasakay ng tricycle o pwede ring lakarin at sasalubungin ka na ng amoy ng palay at ng walang hanggang abot tanaw ng luntian o ginintuang pananim, depende sa panahon. Gaya ng mga tao sa ibang probinsya, maaga magsimula ang araw at maaga rin matapos ang gabi. Ang pinakamalapit na tindahan sa amin ay nasa kabilang kanto pa, pag-aari ng isang matandang mag-asawa na kilala sa buong baryo hindi dahil sa kanilang mga paninda, kundi dahil sa kanilang mga halaman. Ang kanilang bakuran ay tila isang maliit na gubat dahil sa dami ng mga halamang binebenta. Maraming klase ng halaman silang inaalagaan, mga pambihirang orchids at mga namumukadkad na bulaklak na kadalasan ay dinadala nila sa palengke para ibenta. Mayroon din silang ilang mga estatwa ng mga mushroom, mga hayop at mga duwende na ginagawang display sa mga garden. Ang aking ina ay madalas tumambay doon, humihingi ng payo kung paano mapapanatiling buhay ang kaniyang sariling munting hardin sa harap ng bahay namin. Sinasabi ng matanda na kailangan lang daw ng haplos at bulong para lumago ang mga ito. Maayos din bumili sa tindahan nila. Presko, malilim, at tila nahihiwalay ka sa init ng sikat ng araw. Ang tindahan nila ay malaki rin kumpara sa mga karaniwang tindahan. Marami silang items, kaya maraming pagpipilian. Sumapit ang isang hapon na puno ng pananabik. Uso na noon ang mga pirated DVD na may tatak na 8-in-1 o 10-in-1. Isang disc lang pero siksik sa mga pelikula. At kadalasan, may isang tema ang mga pelikula na ito. Ang kuya ko, na noon ay 2 taon pa lang sa kanyang trabaho at nagsisimula pa lang mag-ipon para sa kanyang mga luho, ay umuwi na may dalang pasalubong. Kitang-kita ang kislap sa kanyang mga mata habang iwinawagayway ang DVD na nakabalot sa manipis na plastik. Magaganda ang mga pelikula sa loob at excited kami na mapanood. Sabado ring kinabukasan kaya pareho kaming bakante. Wala akong pasok sa school at wala siyang pasok sa trabaho. Kaya naman napagkasunduan naming mag-movie marathon ng gabing iyon. Ngunit ano nga ba ang panonood kung walang nginangat-ngat? Para mas maging complete ang karanasan, binigyan ako ni kuya ng pera. Inutusan niya akong tumakbo sa tindahan para bumili ng merienda, chips, soft drinks, at kung ano pang pwedeng makutkot habang nanonood. Napatingin ako sa labas. Madilim na. Ang kalsada ay wala nang dumadaang tricycle at ang mga poste ng ilaw ay malalayo sa isa't isa. Nag-iiwan ng malalaking espasyo ng kadiliman sa pagitan. Nag-alinlangan ako dahil alam kong sa oras na iyon, malamang ay naghahanda na ang matandang mag-asawa na magsara. Pero dahil sa takam sa merienda at sa kagustuhang mapagbigyan ang kuya kong bihirang maging bukas palad, kinuha ko ang pera at lumabas. Tahimik ang paligid sa paglalakad ko. Wala akong nakasalubong na kahit sino. Walang batang naglalaro, walang lasinggong nakatambay, walang kapitbahay na pauwi rin mula sa trabaho. Ang tanging naririnig ko ay ang kaluskos ng mga hakbang ko. Pero habang papalapit ako sa kanto, nakita kong bukas pa ang ilaw sa tindahan. Isang dilaw na liwanag. Binilisan ko ang aking lakad, natatakot na baka sa isang kisap mata ay mamatay ang ilaw at maiwan akong nakatayo sa harap ng saradong pinto. Bago pa man ako makarating sa mismong tapat ng tindahan,
Huminto ang mga paa ko. May narinig ako. Mula sa loob ng tindahan o marahil sa likuran nito ay may mga boses na nag-uusap. Noong una, akala ko ay ang matandang mag-asawa lang ang nagkukuwentuhan bago magsara. Pero habang nagtatagal, napansin kong mali ang tono. Ang mga boses ay maliliit, matitinis at tila nagmumula sa loob ng isang garapon o isang saradong kahon. Kulob na kulob. At ang wika nila, hindi iyon Tagalog. Hindi rin iyon Ilocano na pamilyar sa pandinig ko. Hindi rin iyon English. Dahan-dahan akong humakbang hanggang sa makatapat ako sa counter ng tindahan, biglang tumahimik. Ang lahat ng ingay, ang mga maliliit na boses at ang mahihinang tawa ay naglaho na parang binunot na plug sa pader. Ang tindahan ay bakante. Walang matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo, walang matandang babae na nagliligpit ng mga barya. Wala ring bumibili. Nakabukas ang ilaw, nakaladlad ang mga paninda pero wala ang nagtitinda. Habang naghihintay ako at lumingon-lingon, napatingin ako sa gilid ng tindahan. Doon, sa ibabaw ng malalaking garapon ng mga biskwit at makukulay na candy, may nakita akong hindi ko dapat nakita. May mga anino. Pero hindi sila anino ng mga bote o ng mga nakasabit na chichirya. Ang mga ito ay mga anino ng maliliit na tao. Ang laki nila ay hindi tataas sa isang ruler. Nakita ko silang malinaw, kahit na tila gawa lamang sila sa itim na usok o aninong hindi nakadikit sa pader. Ang isa ay nakaupo sa gilid ng takip ng garapon, ang isa naman ay nakatayo, nakasandal sa isang lata ng gatas, at ang isa pa ay tila naglalakad-lakad sa ibabaw ng istante. Hindi sila mga estatwa. Gumagalaw sila nang may natural na kilos ng isang tao. Pero wala silang mukha, wala silang damit, wala silang kulay. Purong itim lamang. Sa sandaling iyon, ang tiyan ko ay biglang namilipit sa sakit. Isang matinding kaba ang humaplos sa aking dibdib at ang pakiramdam ko ay gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko kaninang tanghalian. Hindi na ako naghintay pa na may lumabas na tao. Hindi ko na inisip ang merienda o ang perang hawak ko. Tumalikod ako at naglakad ng mabilis pabalik sa amin. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may maliliit na paa na sumusunod sa akin sa dilim, na ang bawat halaman sa gilid ng kalsada ay may nakatagong mga aninong nakamasid. Pagdating ko sa bahay, hapong-hapo ako at putlang-putla na abutan ko si kuya na naghahanda na ng DVD player. Agad kong ikinuwento sa kaniya ang nakita ko. Ang mga boses na kulob, ang bakanting tindahan, at ang mga maliliit na aninong gumagalaw sa ibabaw ng mga garapon. Inaasahan ko na tatawanan niya ako o sasabihing imahinasyon ko lang iyon dahil sa dilim, pero hindi siya tumawa. Seryoso siyang nakinig at ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Duwende, bulong niya. Ayon sa kaniya, baka iyon daw ang sikreto ng matandang mag-asawa kung bakit napakaganda at napakalago ng kanilang mga halaman. Sinasabi sa mga matatandang kwento na ang mga duwende ay mahilig sa mga halaman at sa mga lugar na tahimik at malilim. Baka daw ang mga ito ang katulong ng mag-asawa sa pag-aalaga ng kanilang kabuhayan. Sa halip na matakot, ang kuya ko ay tila mas lalong na curious. Kinuha niya ang kaniyang tsinelas at sinabing siya na lang ang bibili. Gusto niyang makita ang mga anino na sinasabi ko. Pinigilan ko siya, binalaan na masama ang pakiramdam ko noong nandoon ako, pero hindi siya nakinig. Baka nag-i-imagine ka lang dahil gutom, biro niya bago tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Lumipas ang mga minuto na tila oras. Nang bumalik si kuya, hindi na siya kasing sigla ng kanina. May dala siyang plastic ng soft drinks, cornic at ilang chips, pero ang kaniyang mukha ay tila may bahid ng pagkalito. Sabi niya,
Pagdating niya doon, sarado na ang tindahan. Pero nung kumatok siya, lumabas ang matandang lalaki mula sa likuran. Pinagbentahan pa rin siya dahil kilala naman kami. Pero habang kinukuha ng matanda ang mga merienda, sinabi ni kuya na nakaramdam siya ng matinding kilabot. Wala siyang nakitang anino, wala siyang narinig na boses, pero ang pakiramdam daw ay parang may nakatitig sa kanya. Nanood kami ng DVD ng gabing iyon at wala namang nangyaring kakaiba. Nag-enjoy lang kami sa panonood. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Patuloy pa rin akong bumibili sa tindahang iyon, pero hindi ko na ulit narinig ang mga maliliit na boses at hindi ko na ulit nakita ang mga maliliit na anino. Ang tindahan ay bumalik sa pagiging isang normal na lugar para sa akin. Malilim, presko, at puno ng magagandang halaman. Noong bata pa ako at nag-aaral pa lamang sa elementarya, isa sa mga pinakamasayang bahagi ng bakasyon ko tuwing summer ay ang pagtulong sa maliit na tindahan ng lola at lolo ko. Simpleng tindahan lamang iyon na nakadikit sa harap ng bahay nila sa probinsya. Hindi ito yung tindahang may glass display at sliding window. Isa lamang itong bukas na pwesto na may kahoy na counter at ilang estante kung saan nakahanay ang mga delata, candy, biskwit, sigarilyo at mga bote ng soft drinks. Sa isang gilid ay may mga sachet ng shampoo at kape na nakasabit sa alambre, habang sa ilalim ng counter ay may mga kahon ng noodles at chichirya. Mahilig akong magbantay doon lalo na kapag bakasyon dahil pakiramdam ko ay parang may sariling pwesto ako sa mundo. Nakaupo ako sa maliit na bangkito habang hawak ang paborito kong Game Boy, naglalaro ng kung ano-anong laro habang paminsan-minsan ay tumitingin sa mga dumadaan kung may bibili. Hindi naman ako buong araw doon. Kadalasan ay pagkatapos ng tanghalian lamang hanggang mga alas 8 o alas 9 ng gabi. Maaga kasi magsara sina lola at lolo. Sa probinsya, kapag dumilim na ang paligid at kumonti na ang mga taong dumadaan sa kalsada, wala na ring gaanong bumibili. Gustong-gusto ko rin ang mga oras na iyon dahil bukod sa pakiramdam kong nakakatulong ako sa kanila, may libre pa akong merienda. Madalas ay binibigyan ako ni lola ng biskwit o tinapay. At kung minsan ay isang bote ng pop cola na paborito ko noon. Kapag umiinom ako ng malamig na soft drinks habang naglalaro ng Game Boy, pakiramdam ko ay napakasaya ng buhay. Kapag oras na ng pagsasara, tinatawag ko si lolo mula sa loob ng bahay at siya na ang nag-aayos ng tindahan. Pagkatapos ay magbabike na ako pabalik sa bahay namin na ilang kanto lamang ang layo. Kadalasan ay binibigyan na rin nila ako ng hapunan para hindi na ako kakain pagdating ko sa amin. Simple lang ang mga araw na iyon. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan kahit gaano pa karaming taon ang lumipas. Summer pa rin noon at tulad ng dati ay nagbabantay ako sa tindahan habang naglalaro ng Game Boy. Tahimik ang kalsada dahil gabi na rin. Paminsan-minsan ay may dumadaan na motor o tricycle at may ilang kapitbahay na bumibili ng sigarilyo o candy bago tuluyang umuwi. Habang nakayuko ako sa Game Boy, ay may isang lalaki na lumapit sa tindahan. Napatingin ako agad dahil narinig ko ang yabag niya sa lupa. Matangkad siya at medyo payat ang katawan. Nakasombrero siya na parang lumang baseball cap na medyo nakababa kaya hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Dahil sa ilaw ng isang bombilya na nakasabit sa tindahan, nagkakaroon ng anino sa kanyang mukha, kaya lalo itong mahirap makita. Humingi siya ng soft drinks. Tumango ako at tumayo mula sa bangkito. Walang refrigerator sa mismong tindahan namin noon. Nasa loob pa ito ng bahay ni na lola, kaya tuwing may bibili ng soft drinks ay kailangan kong pumasok para kumuha sa ref. Iniwan ko sandali ang Game Boy sa counter at pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ko ang isang bote ng soft drinks at bumalik sa tindahan. Inabot ko iyon sa kanya, pero sinabi niyang hindi daw malamig. Napatingin ako sa bote, may hamog naman ito,
at galing talaga sa ref. Pero sabi niya ay hindi daw sapat ang lamig. Kumuha raw ako ng mas malamig. Bumalik ulit ako sa loob ng bahay. Naghanap ako sa ref ng mas malamig na bote. Pinili ko yung nasa pinakalikod kung saan kadalasan ay mas malamig ang mga soft drinks. Pagbalik ko ay inabot ko ulit iyon sa kanya. Pero umiling siya. Hindi pa rin daw malamig. Gusto raw niya yung halos nagyayelo na sa loob ng bote. Yung tipong may maliliit na kristal ng yelo sa loob. Naisip ko sana na sabihin na bumili na lang siya ng maraming yelo at doon niya ilagay ang soft drinks kung gusto niya ng ganoong kalamig. Pero bata pa ako noon at hindi ako sanay sumagot sa matatanda. Kaya tumango na lamang ako at bumalik ulit sa loob. Medyo natagalan ako sa paghahanap. Tiningnan ko isa-isa ang mga bote sa ref. May ilan na medyo malamig pero hindi ko sigurado kung iyon na ang hinahanap niya. Sa huli ay nakakita ako ng bote na tila may manipis na yelo sa loob. Yung tipong pupusit-sit kapag binuksan dahil sa lamig. Kinuha ko iyon at bumalik sa tindahan. Habang papalapit ako ay napansin ko agad na may kakaiba. Hindi na siya nakatayo sa labas ng tindahan. Napahinto ako sandali. Pagdating ko sa counter ay doon ko siya nakita. Nasa loob na siya ng tindahan. Ang tindahan kasi namin ay bukas lang na parang may kahoy na counter. Walang pintuan o salamin. Kung gugustuhin mo, madali mo lang itong talunin para makapasok sa loob. At malamang ay iyon ang ginawa niya. Nakatayo siya sa loob ng pwesto at hawak niya ang Game Boy ko. Sa kabilang kamay naman ay hawak niya ang dalawang lalagyan ng pera, isang metal na lata para sa mga barya at isa pang lata para sa mga papel na pera. Sa sandaling iyon ay para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Bata pa ako noon at iyon ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganoong sitwasyon. Pakiramdam ko ay biglang bumagal ang lahat. Naririnig ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Nakatitig lamang ako sa kanya habang hawak niya ang mga gamit namin. Hindi ko rin makita ng maayos ang mukha niya dahil nakababa pa rin ang sombrero niya. Sa loob ng ilang segundo ay wala akong nagawa kundi tumayo roon na parang estatwa. Hanggang sa may narinig akong boses mula sa loob ng bahay. Tinatawag ako ni Lola. Marahil ay napansin niya na ilang beses akong labas-pasok sa pagkuha ng soft drinks. Ang boses niyang iyon ang parang nagpagising sa akin mula sa pagkakatulala. Bigla akong kumilos. Hindi ko na inisip kung tama ba ang gagawin ko. Sa sobrang takot at galit ay ibinato ko sa lalaki ang bote ng soft drinks ng buong lakas. Hindi ko na maalala kung tumama iyon sa kanya o hindi. Ang alam ko lang ay sabay akong sumigaw habang tumatakbo papasok sa loob ng bahay. Pakiramdam ko ay halos lumipad ako sa bilis ng takbo ko. Pagpasok ko ay halos maiyak ako habang sinasabi kay Lola ang nangyari. Inaasahan kong matatakot siya. Pero ang hindi ko inaasahan ay tila gusto pa niyang sugurin ang lalaki. Kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. Parang handa siyang lumabas at habulin ang taong iyon kahit mag-isa lamang siya. Mas lalo akong natakot. Hindi dahil sa lalaki sa labas, kundi dahil baka may mangyari kay Lola. Kaya agad kong hinila ang pinto at isinara ito. Nilak ko ang pintuan kahit nanginginig pa ang mga kamay ko. Wala pa kasi si Lolo noon. Umalis siya sandali para may asikasuhin sa kabilang kanto. Nanatili kami ni Lola sa loob ng bahay habang hinihintay na makabalik si Lolo. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon. Pakiramdam ko ay napakahaba ng bawat minuto. Nang makabalik si Lolo at malaman ang nangyari, ay agad siyang lumabas upang tingnan ang tindahan. Wala na ang lalaki at wala na rin ang ilang paninda at ang pera sa lata. Natangay ng lalaking iyon ang kita ni Lola sa buong araw. Pero sa halip na magalit o mag-alala sa perang nawala,
Niyakap lamang ako ni Lola at sinabi sa sarili niyang salamat at wala raw nangyaring masama sa akin. Kinabukasan ay naglagay si Lolo ng metal bars sa harap ng tindahan. Parang rehas na bakal na nagsisilbing harang para hindi na basta makatalon ang kung sino man papasok sa loob ng pwesto. Mula noon ay mas naging maingat kami sa pagbabantay, pero hindi ako tumigil sa pagtulong sa tindahan. Hanggang sa tumuntong ako ng high school ay tumutulong pa rin ako kay Lola tuwing hapon at gabi. Naging bahagi na iyon ng aking kabataan. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan kong lumipat sa Maynila para mag-college. Unti-unti kong iniwan ang buhay probinsya at ang tindahan ni na Lola at Lolo. Maraming taon na ang lumipas mula noon. Pero hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Hindi dahil sa lalaking nagnakaw, hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil sa pakiramdam ng takot na naranasan ko sa unang pagkakataon. Yung pakiramdam na gusto mong sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses. Yung gusto mong tumakbo pero parang nakabaon ang mga paa mo sa lupa. Yung ilang segundo na tila walang hanggan habang nakatayo ka lamang at hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko iyon, nararamdaman ko pa rin ang lamig na gumapang sa likod ko noong gabing iyon habang hawak ng estrangherong lalaki ang Game Boy ko at ang mga lata ng pera sa maliit na tindahan ng lola at lolo ko. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.